Ayun, so good evening guys. Monday ulit, July 29, 2024. Medyo malapit na yata yung ghost month natin na bumaliktad yung yung galaw ng market natin. Pasin mo kanina umaga, siguro hanggang alas 6 ng umaga. Akala ko okay market kasi nga tayo, 'di ba? Nag-glide dito sa MA9. Pero pagdating ng siguro mga 11, biglang tumba yung yung market natin. So ewan ko kung epekto to ng palapit na ghost month dito sa market natin. Kasi 2 days na lang, di ba? Or 1 day, 2 days. Magkakaroon na tayo ng start ng ghost month. So nagkaroon tuloy siya ng lower high. So tingnan natin. Tapos parang lower low yung galaw ng market. Hindi pa naman sure. Siyempre, tingnan natin bukas kung ano yung galawan. So actually, nag-expect ako maganda yung close natin for today's trading. Kasi kung napanood nyo nga din, yung galawan po dun sa US market natin no Friday, okay naman sila, di ba? Medyo malakas yung uptick sa European markets, nireview nga namin, okay din siya, and then sa Asian markets, okay din siya nung Friday. Pero pagdating ng Monday, okay naman tayo ng umaga, pero yun nga, after ng second half ng market natin, bigla naman tumba yung PSC natin. Okay, so lumabas, laki ng lumabas, 500.34 million. Nag-drop tayo negative 1.14% and nag-close tayo is below 6.7. So balik tayo dun sa range sa below 6.7, 6,649.23. Pero maraming mga pumitik na stocks. Siyempre, mga big caps nung umaga, marami siya. So, buti na iwan si ECN natin. And then pagdating ng second half nga ng trading natin, naglaga naman yung mga big caps na stocks natin. And so nauna si ACN dito sa listahan natin kasi nag-up siya ng laki breakout to. 6.19%. Di ba nag-uusap tayo from last week na trading natin, may range lang siya. Tapos ito yung pangatlong try niya. So, naano naman siya, naging successful. Hanapin natin yung next na resistance ni ASN natin. So, meron siyang 9.25 million na net foreign buy dito sa market natin. Next, si GGS, ito nag-drop, negative 0.89% and mahina pa rin talaga, negative 15.6 million net foreign sell. Si Plus natin, so parang meron din siya malit na breakout. 2.71% yung closing and ayan, malakas siya. 11.56 million net foreign buy. MRC, lakas ng bounce na ito. 16%. So meron siyang 973K net foreign sell. Tapos si FCG, meron siyang 2.99% na gain for today's trading pero nung Friday nag-drop to eh. So meron siyang 173K net foreign buy and Converge. Ayan, nagsasabay si ASN and Converge. Meron siyang 1.81% na gain and meron siyang 557K pero net foreign sell naman itong si Converge po natin. Okay? So disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, pakibasa po ng maigi. So sabi natin, yung ating review is for education purposes lang po to. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved and as usual, due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. And follow po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka lagi dito sa reviews natin or kung gusto mo sa end of the month is join ka dito sa group natin. And so kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets. So follow, kung nakafollow ka, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers natin dito sa mga trending stocks reviews. Nag 1K tayo. Ayan, gumanda kasi yung market natin from the past few days. Ewan ko lang ngayon. Company reviews, mga profit or loss, mga sample trades lang naman, basic indicators, mga technical analysis, tapos yung fundamentals, and risk management plus yung ating learnings dito sa PSC market. Follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games. So ngayon, optimistic tayo sa Bitcoin, sa crypto. Ewan ko kung umakyat siya ngayon, hindi ko napansin. Pero si Donald Trump, kung mapapansin nyo, talagang bullish sa crypto. Kaya tingin ko by November, mabubuhay ulit tong mga play to earn games natin. So abangan natin yan. Tapos sa social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Facebook account. So check mo lang po yung mga posts or dito sa ating Palawan Trader na Facebook page. Pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Buti pick yung mga articles po natin dito sa local market, sa US and cryptos. And silipin natin yung
post natin. Meron na ditong summary si Philippine Stock Exchange natin. Unahin natin siya para makita natin. Ang aga niya no, natanggal ko ba? Parang aga niya naglagay kanina. Parang may na-repost na ako kanina. Saglit nawala tayo. Ayan, nawala. Hindi ko, saglit. Tignan natin si Philippine Stock Exchange. Malamang andito yung, ayan. So nawala. Ba't yan nawala sa post ko? Balik tayo dito and check natin yung summary ng markets. Ayun niyang ma-post, no? Ayan. Nagkaroon ng glitch yung ano. Ayan. So anyway, net foreign sale nga. So medyo bad yung market natin. Meron siyang 500.34 million na net foreign sale. Ngayon, last week is meron tayong greater than 2 billion. Siguro mga greater than 2.5 billion last Friday o 2.8. Tapos lumabas ngayon yung 500. So mga 2.3 billion na lang yung natitira dito sa market. Ngayon, bantayan natin yan. Kasi po, pag nawala yung foreigners na yan, asahan natin, lugmok ulit yung charts natin. So, tinamaan dito laki. Finance pa lang, tinamaan, ayan. So, baka lalabas na yung mga cuts sa interest rates. Ayan, negative 2.65%. Panalo lang konti, industrial, pero laglag siya. So, yung next na baba is mining and oil. Stocks natin, property, ayan, mahina pa rin siya. Pero very, very significant tong drop ng ng finance natin. Okay? So, foreign funds sold, BDO, BPI, Union Bank, APF Gen, Manila Water, SCC, DNL, MI, SCC, malapit na yung dividendo ulit natin. FB, Jollibee, AC, Aboitiz, AGI, Costco, Ali, Aritz, House, Meg, PLDT, Converge, ATI, SEB, at saka si ICT. So ito naman si prutas natin, marami siyang post from the past, from today. So meron siyang magandang mga earnings yata yun. Tapos, secure an agreement for Balay to exclusively distribute Poland, Hopia brand in Cebu. Kaya pala umakyat ng 7% si Balay. Pero si Prutas, hindi siya umakyat. Meralco and Tel, drop naman silang dalawa. Meralco has sold 10% of its interest in Bayad to DGCO. Nag-divestment yata. Foreign funds bought, CBC, Metrobank, ASEN, Meralco, SCP, CNPF, SM, Double Dragon, FLI, Emirates, Globe, Badito, at saka si Macro Asia. Philreach, drop ng negative 0.99. Entered a lease expansion contract with New Zealand, FCG. Ito, makiat. So, Angel Pizza has achieved 1.2 billion pesos in sales on GrabFood during the first half of 2024. Ang dami bumibili ng ng pizza. Fruit, ito nag-drop siya pero si Balay up siya. 7.79%. So yung closing nga po natin is 6,649.23. Pasokan na pala ngayon, no? Start na ng August. Ayan. So medyo umataw yung mga pang-estudyante ng website natin. Nagulat ako, nagkaroon siya ng views. So 6,649.23. So drop tayo 1.14%. DigiPlus emerged as one of the most actively traded stocks after na maklarify yung Pogo. So huge gains is still on the horizon. So may bagong ETF, yung ating sa Ethereum. So ito yung mga natin, short-term pullback in crypto. Ayun, pullback siya. So ano ba itong mga tao? Mga coins yata itong mga ito eh. So the Board of Keppel Philippines approved the dissolution of OpenKA Properties, Raslag to conduct a sale of property. Union Bank net income is 5.1 billion. Laki. MER disclosed their jointly owned entity, Digico, execution of agreements. So ito yung kanina, Figaro, PLDT, ano yun, CNPF, meron siyang special dividends, 0.48. Ang ex-date is bukas. Ayan, dapat nakabili ka kanina. Share buyback, Mrs. G, Ali Cosco, at saka si Robinsons. PLDT, si Digico pa rin. Ano ba to? Coast Guard, PCG. Sa oil. Oil stock siguro yan. Ito yung nag-leak na na tanker. Dalawa yata yun, sa Bataan at saka sa ba yung isa? Dalawa to yung nakita ko sa mga news. Jollibee disclosed that it will fund Compost Coffee's acquisition. BDO posted net income 39.4 billion. Union Bank net income reached 5.1 billion. Kung kailan naglalabasan yung
magandang earnings sa mga banks, saka naman lumagapak. Ayala Land ends the first half with 413 million in net income. Aba, okay na siya ngayon, kumita na. Tapos si BDO, ayan, ayan si Trump. So pro Bitcoin si Trump. So check nyo lang, kaya nagra-rally tayo ng punta sa 70K. Okay, all HC, there's a lot happening but just not on schedule. Na yung galaw natin last week, ano ba itong sabi ni Ma'am April? This is more aggressive than consensus expectations after forecast point to inflation staying within the target this year. So, malapit na kasi yung mga interest rate cuts. Tapos yung galaw, yung post natin last Friday naman. Okay? So, yun lang yung nakita natin dito sa market. Patalastas ulit. So, yun po mga gusto ng katropa, gusto niyo ng guide sa trading dito sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Basahin mo na lang po yung mga terms and conditions natin yan. Okay? So, tingin tayo dito sa PSE market. Nag-lower high si PSE natin. So, binuhusan tayo. Hanapin natin kung anong oras. Ayun oh. So, nag-up tayo until 11:50. So, bago mag-break, o pagkatapos ng break natin, nag-gap down kaagad si PSE natin. So, sino kaya sa mga big caps yung tinamaan? So, ngayon, pasok tayo, balik tayo sa banga, sa ilalim ng 6-7. No? Ayan, balik ulit tayo dito. Pinaglalaroan tayo ng markets natin. So, babalik tayo dito sa range na to kasi pumasok tayo sa loob. Although, meron pa naman siyang konting optimism kasi above pa rin naman tayo ng MA 100. So, hopefully bukas hindi yan mabasag. Kung hindi, balik nga tayo sa sideways kasi yun nga palapit na yung ghost month natin. So ang worst case o best case scenario natin is meron tayong ganito na galawan. Ayan, hopefully mali ako kasi prediction lang naman to. So pero ito yung nakikita natin na galawan natin. So aakyat siya mga after ng August, no? Mabagal siguro na ganyan. Ayan. So, yan yung isa sa optimistic natin ko sa itsura ng market. Hopefully mali nga tayo kasi meron pa namang MA 100 na babantayan natin dito sa market po natin. Okay? So 500 million at foreign sale 1.14 yung ating loss for today mga bangko nga. BDO minus 3.7, BPI minus malaking drop minus 3.15. Si Bloom, ayan, hinatak tayo ni Bloom, another low si Bloom natin, ICT, nag-drop din 1%, GT Cap 2%, Metrobank 0.6, SMPH, ba, nambudol din siya kanina. Negative 1.18, Ali 1.28%. Puro drop yan ha. CSM 0.27, GGS negative 0.89. So panalo lang kanina si Converge at saka si ACN. So ACN na panalo dito sa mga big caps na stocks. Okay? So yun po yung galawan. Mas marami yung lumagapak kanina. Ayan, MRC. Laki ng volume niya. 14 million, no? Laki ng volume niya. So mamaya silipin natin yan. Sino pa may volume? Si Now. Ayan, bounce si Now. 8%. Si MRC 16. Si Balay 7. Kaya lang walang volume si Balay ASEAN. Ito, laki. 300 million yung traded value. Bumalik si ABA Ayan, ang shakeout lang yata si ABA natin ha. Sino pa? PHR, may volume din. Gustong bumalik ni PHR. Tapos si PHR 5, malaki din 5%. FCG 2%, si Aldi 3%. Pabalik na ba si Aldi natin? Plus 2.7%. And sino pa? Yung may volume Costco 2.3%. Ayan, nag-breakout siya. Costco natin. Ayan, so tingin tayo dito sa mga losers. TechW, ano ba to? Magsisiro ba si TechW? Ang pakaintindi ko dun sa disclosure na yon, yung mga warrants lang dati na available sa kanila. So hindi naman siya mako-convert into tech shares kung hindi niya i-execute yung kanyang rights na bumili kasi 5 pesos yung pambili mo eh. So doesn't make sense kasi mababa sa 5 pesos si Surtech natin. So anyway, very very badly beaten to si Tech W natin. Tapos magdidilis ba? Tama ba? Magdidilis si Tech W natin. So yun yung mga negative sentiment na lumalabas sa kanya. RCI, ayan, nangyari dito kay RCI.
Na-deads na si RCI natin, 8% sino ba to? Si ANS. Laki mo yung drop nito. 5% si Lotto. Hinahanap ko lang may volume 4% si Blue, 4% nga BDO. Mga big caps yan. PX, nag-drop na rin, 3.36. Dami nag-drop ngayon Si Nickel, lalim ni Ang laki, ang tagal ng downtrend ni Nickel natin. 2.37%. FNI, ganun din. 1.9%. Okay, so medyo marami talaga laglag dito sa markets pa natin hanggang sa ngayon. So, pero markets PS Pero ito kasing galaw na to mga banks. Yung banks, yung mga bangko yung umakyat dito sa rally na to. Yung iba, di ba, sa properties wala. Sa holdings, hindi magano kalaki yung mga galaw nila. Okay, so silip tayo dito sa global markets. Ayan, okay ulit yung futures na nakita natin. Nasdaq 0.59, Dow Futures 0.38 sa kasi S&P 0.4. Kaya nga taka ako ba't ang laki ng drop sa Philippine markets okay naman dito sa global markets natin. So parang nangyari sa ating pumupunta pag naglag dito. Tapos pag maganda ulit, balik sila dito. Tayo naman yung laglag dito sa market. So pati European markets is okay din siya. And dito sa Asian markets, actually bumalik. Bumalik lahat majority bumalik dito sa Asian markets. Actually, kung titignan mo, maganda lahat ng mga foreign indices natin. Okay, so anyway. Yan. Speaking of Donald Trump, nagulat ako. Sa Bitcoin, 69K na pa 70K na. Baka bukas 70K na to si Check natin yung mga hawak natin na crypto. Nabubuhay na sila. Ethereum, 3.3K si BNB, 593. Nag-700 to dati nung halos mag-70K si Bitcoin. Ayan, so berde lahat maliban sa TRX. So lahat is berde. So bullish yung cryptos natin. Kung ba naman araw-araw makita mo si Donald Trump is nang hype sa sa crypto. Gagawin daw niya currency reserves yung Bitcoin. Kaya syempre yung value niya mag-upsurge sa yung mga cryptos natin. Ayan, so balik tayo dito. And discuss natin yung ating individual stock. So, yung overall picture ng market actually hindi maganda. So, yung mga nag-trending, selected lang sila. Sila yung umakyat dito sa Monday's trading natin. So, nag-breakout na si ASEN. Medyo malakas yung breakout niya kasi pati itong previous na peak na pinag-uusapan natin last time, mga 5.1 or 5.28 na break din niya kasi nag 5.32 siya. So 52 weeks high si 52 weeks high, no? 52 weeks high si ASIN natin, 6.19%, 9.25 million net foreign buy. So ngayon, on the way siya para mag-retest dito sa 5.5. So kung malakas siya, kasi may volume siya ngayon, 388 million, ayun nandyan siya is, tingin naman natin, kaya niya i-break ulit yan. Cross fingers, pero tingin ko kaya niya i-break yung 5.5. Ayan. So may rally kasi siya, and then kung titignan natin tong pattern natin na to sa kanya, so ano ba pinaka-optimistic natin na trend? Ito, ilagay ko dito, pwede, no? 5.5. So tingnan natin kung ito yung hindi tama yung trend natin. Kung ito yung susundan na trend ni ASEN for the coming few days. O kung masyadong optimistic, tanggalin muna natin yan. To see is to believe muna kung kaya niya i-break out yung 5.5. Pero parang ganun yung gusto niyang gawin. So ito kasi medyo malaki yung unusual tong malaking na volume na to. Makita mo naman dito. So medyo tinulak si ASEN natin. Hopefully hindi siya malaglag bukas. So uptrend yung ating or rather bullish yung RSI level, and ayan, nag-recover na yung MACD formation natin. Catalyst wise, may nabasa ba ako? Wala akong nabasa kay ASEN. So nakita ko lang is pinag-usapan natin last week is price action, di ba? So pangatlong try na niya kasi ito. Ito yung una, ito yung pangalawa, and then ito yung pangatlo na try niyang mag-breakout. Congrats dahil sa mga nag-hold. Nag-accumulate dito kasi support level niya. So marami nakabili sa area niyan. Okay? So next, plus, ito breakout. Pero konting-konti lang. Konting-konti lang yung breakout niya. 2.71% and 11.56 million net foreign buy. So, on the way tayo sa trend. Tama yung trend na sinasabi niya.
Hopefully, dumiretso pa siya and 52 weeks high, di ba? Or all-time high. So wala tayong resistance na nakikita sa kanya. Pero lalagyan natin siya based sa trend channel na nakita natin. So mga 17.5. O kung medyo ano ka, pessimistic ng konti is pwede mo siyang ibaba. Yan. So pwede siguro dito mga 17. No? Kasi halos 16 naman na yung price niya. Kung tuloy-tuloy yung galaw niya based dito sa trend channel na drinawin natin din, most likely ma-hit natin yung 17.2. Pabulish na rin naman na yung ano niya yung RSI niya. Pero siguro ang pinaka sign sa kanya, so may volume siya kahit paano. May volume siya. Tapos net foreign buy siya ng net foreign buy nung mawala yung pogo scare natin dito sa dalawang candle natin na to. Okay? So optimistic tayo dito kay Plus. Pero dito kay next natin sa GGS natin, wala pa siguro. Nahirapan siya, no? Ang lapit lang na resistance niya, oh. So, 28 pesos nga lang resistance niya, 28.6. Hindi pa niya kayang i-break. So, bakit kaya ayaw ng ano? Alam mo ba kung bakit ayaw ng investors dito? Kasi tinitignan ko yung earnings niya. Okay naman lahat. Okay naman lahat ng ano eh. Wala tayong makita na negative dito kay ano eh. Kay GGS. Ang problema lang na napapansin natin madalas, so resistance muna, wala siyang net foreign buy. So, tapos medyo mababa. Very uncommon din sa big caps na stocks na ang traded value niya lang is nasa 73 million. So, very, very low volume. Pero ang isang sign din is siguro wala nga tayo masyadong makita na net foreign buy. Lumabas din yung ano eh. 15 million din yata yung net foreign buy natin nung ano eh, nung Friday. Ayan, kinabahan na siguro yun. So lumabas din siya. So anyway, nasa breakout pa rin naman yung ano, price action. Yun nga lang, hirap na hirap siya dito sa 26 pesos. So remains to be seen kung kaya niya i-break in the short term, lalo na pa-ghost month tayo, di ba? 28.64. Wala kasi tayo makita masyado na ano eh, na increment ng volume kay GGS natin. Okay? So hindi siya kagaya ni MRC, di ba? Kita mo naman yung volume niya. So biglang binomba, oh. Binomba si MRC. So maganda yung galaw niya. So on the way siya dito sa 0.71. Ayan. So hopefully yan yung recovery niya kasi batak na batak nga naman yung yung price action. Wala akong makitang trend eh. Okay, so anyway, ang trend lang is downtrend. Pero ngayon, is maganda yung galaw niya kasi nag-breakout siya dito sa 0. Okay, support 0.52. Ayan, kung naghanap po kayo ng support level. Malaki yung yung range na nilagay natin sa kanya o 0.7 kung medyo malaki sa'yo. Kasi ito yung gap down natin sa kanya last time eh. Ayan, so yan yung kailangan niyang maibalik. Ano ba nangyari dito kay MRC? Ba't ang lakas ng drop from the previous days trading natin? Ayan. So, maganda bukas mag-stay above ng RSI 50 level yung ating pinaka-main na RSI naman sa kanya. Okay? So, 16%. Congrats. Malaki na yan. 973K net foreign sell. MRC. Next, FCG. So, nag-drop to sa Friday trading natin. No? Nag-breakdown siya pero lumalaban siya. Ewan ko lang kung kasi pag base sa trend lines, parang yan yung support niya. Yan. So meron kasi tayo malaking trading channel sa kanya. Ito, parang hindi rin tama, no? Yung guide natin sa kanya. Hindi siya parehas. Parang breakdown pa rin. Kasi kung parehas siya, dapat parallel yung yung chart natin sa kanya. Anyway, ayan. So bumalik naman siya ng konti dito sa malaking trading channel. Meron siya kasing kahit pa paano may pattern siya na up, down, up, down. Up ba yung kasunod? Ayan. So kailangan makabalik muna tayo dito sa 0.71. Pero good sign na rin kahit pa paano kasi lumaban siya dito sa oversold. So hindi naman siya umabot ng RSI 30 pero weak pa rin siya kasi yung MACD formation natin, yung blue line nasa ilalim pa rin ng red line natin. 2.99%. So hopefully may follow-up bukas, 173K net foreign buy. And lastly, Converge. Di ba laging sabay ito dati, Converge ASM. So ayun, bumalik yung chart pala. So 1.81% pero walang foreigners. So ang maganda lang nangyari sa kanya, so parang si ASN, nagtatry na bumalik. So siguro mga few days pa.
bago niya i-try na i-break out ulit yung resistance dito sa 11.6. Okay, so may konting bounce. Pero yung MACD niya hindi pa rin malinaw kasi pa-drop pa rin yung yung itsura ng pinaka-MACD formation naman natin. Wala din tayong news dito kay Converge eh. Sino ba nakita ko na may news? Si FCG lang eh. So yung kaya siya pinag-usapan kasi yung earnings niya maganda. So based on sa disclosure naman niya. Hindi ko nabuksan eh. So pwede niyo bisitahin si Investa para makita niyo yung pinaka natin news kay FCG naman. Okay? So hopefully mali ako dito sa nakikita natin. Kailan kasi sign of weakness yung 500 million na yon. So kung hindi man, ang pinaka best case scenario is bounce malapit dito sa MA MA20 at saka MA100. Okay? So hopefully mali tayo dyan. So yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawan Trader na YouTube channel. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yung ating Twitter. And then sa Patreon channel natin, mga gusto na guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.